The damage has been done. Kaya wala pa man daw formal na kaso ay plano na rin ni Rian Ramos at Michelle D na maghain ng reklamo laban sa driver na inakusahan nila ng illegal detention at pambubugbog. Sangkot din sa issue ang beauty queen at bilyonaryo heiress na si Samantha Panlilio. Ang detalye sa agenda report ni Andrea Salve live mula sa NBI headquarters sa Pasay City. Andrea, ano na ang update? Corina, posible ngang labanan din ang kampo ni Rian Ramos at Michelle D. Sa legal na pamamaraan, ang driver nilang nagpasaklolo dito sa National Bureau of Investigation dahil sa umano'y illegal detention at physical abuse na kanyang naranasan mula sa kanyang mga amo. Pinag-aaralan na ng kampo ni na actress Rian Ramos at Michelle D ang posibilidad na sampahan ng mga kasong kriminal ang driver ni Ramos. Ito ay matapos nilang itanggi ang ipinaratang sa kanilang illegal detention at physical abuse. Ayon kay Attorney Maggie Abraham Garduque, nasaktan ng sobra ang kanyang mga kliyente dahil sa natanggap na bashing kasunod ng pagputok ng mga akusasyon kahit wala pa umanong malalimang investigasyon at formal na reklamo. However false it is, the damage has already been done. No? Siyempre, itong mga kliyente namin, they have a reputation that they have earned and worked for several years. Itong mga allegations of pananakit at pagdedetena, these are defamatory imputations. So, kaya yun, my clients are reserving the right to file criminal case for that. Sinumpaan naman niya to sa NBI, and if we found that there are untruthful statements to that, then that would be tantamount to a crime of perjury. Giit ng kampo ni D, physically impossible ang illegal detention allegation dahil wala raw si D sa Metro Manila noong January 17 kung kailan nagsimula umano ang kanyang sinapit mula sa dalawang personalidad. Wala rin daw physical manifestations ng sinasabi nitong pananakit. Ang allegation niya based dun sa kanyang interview is sinuntok siya at sinipa sa katawan ng walang tigil for 3 days. Tapos sinampal daw siya, allegedly ni Rian, tinusok daw ni Michelle D yung mata niya using yung kuko. Sinikmuraan daw siya ni Michelle D. Pero sa nakita natin kahapon, malinis yung katawan niya, which should be the affected area. Ayon sa kampo ng driver, binugbog daw ito ng kanyang mga amo dahil pinagbintangang nagnakaw ng angpaw na naglalaman umano ng mga sensitibong larawan. Sumailalim daw muli sa panibagong medical examination ng driver para isumite sa NBI na bahagi ng nagpapatuloy na investigasyon. Kinuha nila yung original medical results nung in-undergo niya nung after nung incident. Ito yung personal nila, no? Kasi they feel tampered na yung original na hawak nung they feel allegedly tampered. So with this, para magkaroon ng comparison. Para naman sa huling impormasyon sa NBI, patuloy pa rin ang kanilang pangangalap ng ebidensya sa inihaing complaint. Corina, balik NBI nga ngayon ang kontrobersyal na driver. Ikatlong araw na ito at ayon sa kanyang kampo ay nagsumiti ito ng mga karagdagang dokumento kaugnay sa reklamo. Samantala, patuloy naman nating pinagsisikapang makuha yung panig ng beauty queen na si Samantha Panlilio na isa rin sa mga isinasangkot dito sa reklamo. Corina. So sa ngayon, ang hindi pa talaga nagpapakita at nagsasalita ay yung si Miss Samantha Panlilio, Andrea. Yes, Corina, sa ngayon wala pa tayong natatanggap na anumang pahayag pero patuloy nga natin at sinisikap nating makuha yung kanyang panig dito sa reklamo ito. Corina. Maraming salamat si Andrea Salve, nag-uulat ng live mula sa NBI headquarters sa Pasay City. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.